Sige po, muli po magandang gabi po sa atin. Siguro po dahil nakita ko rin po ang ating pong mga kapatid ay halos naka-join na din po. Tayo po ay mag start na po sa atin pong online Bible study po ngayon pong gabi. At bilang atin pong opening song tayo po ay umawit at tawidin po natin ang Sa Diyos ang Luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan.
Salamat po sa atin pong inawit. At ngayon po ay hinihiling ko po na tayo pong lahat ay manalangin para tayo po ay humingi ng patnubay po sa Diyos sa ating pong online ngayon, Bible study ngayon pong gabi. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Bagamat po physically po kami po ay magkahalayo, pero salamat po dahil meron po kaming ganito pong pagtitipon through online para kami po ay muli po na makapag-aral sa inyo pong mga salita. At ang dalangin po namin sa gabi po na ito, ang banal na Espiritu, ang patuloy din po na manguna po sa aming pong pag-aaral, gabayan ng aming pong mga puso't isipan, nang sa gayon po ang mensahe po ninyo na nais niyo pong iparating po sa amin ay hindi lamang po ito ang pong marinig, kundi ito po ay patuloy po na maunawaan po ng bawat isa po sa amin. At ang dalangin po namin patuloy din po na ito po ay amin din pong maisabuhay. Ganun din po, amin pong lalapit po, kami pong mga makikinig at lahat po ng mga kapanood sa online, maging po ang inyo pong anak na gagamitin po na magdadala po ng inyo pong mensahe po. At amin din pong pinapasalamatan ang kaarawan din po ng aming pong kapatid kay Brother Wilson, kay Sister Ashley, sa mga kapatid po namin na nagse-celebrate po ng kanila pong kaarawan. Kayo din po ang patuloy na magpala po sa amin po mga kapatid. Sa inyo po namin patuloy, Ama, na pinagkakatiwala ang oras po na ito. At ito pong lahat ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan ng kami pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. So po, muli po, magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid. Dahil nakita ko po na halos po lahat po ay ng mga kapatiran po ay nakakapag-join na rin naman po. Tayo po ay mag-i-start na rin po sa ating pong online Bible study po ngayong pong gabi. Ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan at akin ko na pong binibigay po sa ating pong kapatid na nagse-celebrate din po ng kaarawan po kay Brother Wilson. Po, tayo po ay... Thank you, Brother John. Pero parang nakita ko yung message ni Sister Meds. Hindi raw siya makapasok. Check ko po. Parang okay na po, Brother Wilson, na-join ko na po. Baka kanina pong nagsisinging, hindi ko po nakita po. Okay na po, nakapasok na po ako. Ayan po. Apo. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay darako na sa ating pag-aaral. At kundi po ako nagkakamali, nung mga nakaraan po ay atin pong napag-aralan yung about sa fellowship, no? At ngayon po ay may mga ilang mga talata po tayo na titignan na may kinalaman pa rin po sa ating pagsasama-sama o sa ating pagtitipon o sa ating pong pakikisama o fellowship na bunga ng ating pong pakikisama sa Panginoong Diyos through po sa pananampalataya sa Panginoon, ay nagkaroon po tayo ng pakikisama sa isa't isa ayon po doon sa mga nagdaang pag-aaral po natin. At para po sa ating teksto ngayong gabi ay dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 24, at hanggang babasahin ko lang yung verse 25. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, at tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabuting gawa. At huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay muli na manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa karagdagang buhay na ibinigay niyo po sa akin. Tunay po na
ito po ay aking lubos na pinasasalamatan. At ako po'y lubos na nagtitiwala po sa inyo na naway ang buhay ko po na ito ay hindi po masayang, kundi bagkus ito po ay magamit po para sa iyong kaligayahan, para sa iyong kalwalatian. Patuloy po na akin pong inilalapit ang aking mga pagkukulang, mga kasalanan, sapagkat alam po namin na hindi po kami magiging mabunga sa aming buhay kung ang mga kasalanan ito ay mananatili po sa aming buhay. Kaya pakahugasan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoon at naway mabuhay kami sa iyong mga salita. At tulungan mo kami sa oras na ito na ang iyong mga salita ay magliwanag sa aming puso at aming kaisipan. At ito ay tunay po na aming panghawakan, aming pagtiwalaan, sapagkat ang iyong mga salita ay tunay, totoo, at makapangyarihan. Ingatan mo rin po ang mga kapatiran sa kanilang mga tahanan at patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Lahat po ng ito, O Diyos, ay amin pong isinasamo at inihiling na may lakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po. At sa biyaya po ng Panginoon, ngayong gabi ay mayroon po akong gustong talakayin dito po sa ating mga binasa na may kinalaman pa rin po sa ating pagsasama-sama. At napakahalaga nung salita po rito na binasa natin at tayo'y mangagtinginan. Yung salita pong mangagtinginan dito po sa Hebreo Kapitulo 10. Although dito po sa aking salin, sa King James Version, ginamit yung salitang consider. Yan, considering one another. Alam niyo po ba na ito ang siyang pinaka tunay na paraan para makamit natin yung tinatawag na fellowship. Yung pong salitang mangagtinginan o yung salitang consider, considering one another. Sapagkat sa pamamagitan po ng katotohanan ito, ay dito po talaga lubos na nagsisimula ang tunay na pakikisama natin sa Panginoon at pakikisama natin sa bawat isa. Yung salitang considering or yung salitang mangagtinginan. Sa ibang salin o sa ibang English na salita ay ginamit yung paying attention to one another. At yung Greek verb niya ay tumutukoy sa salitang concern. Actually, sa NIV, ginamit din yung salitang consider. Ang ibig sabihin, concern. Ang means to fix one eye or mind on another. Kung saan na nakapokus tayo, ang puso, ang kaisipan natin ay nakapokus hindi sa sarili natin, kundi para po sa mga kapatiran natin. At ito ay malalim na kahulugan yung salitang magtinginan. Hindi lang yung siya ay matignan mo, kundi ang ibig sabihin nito ay lubos mong makilala siya. No? Makilala mo siya ng lubusan sa kanyang buhay at malaman mo ang kanyang tunay na kalagayan sa buhay. Ito ang tunay na dito nagsisimula yung salitang fellowship.
kapag ka natutunan ng bawat isa sa atin na nagiging concern tayo sa iba, lalo na sa ating mga kapatiran. At kung atin daw itong papansinin, itong salita na ito na mangagtinginan ay present tense siya. Na ang ibig sabihin, hindi lang minsan, kundi ito ay tinatawag na consistently. Ibig sabihin, sa tuwing tayo po ay nagkakasama-sama, naroon yung ating pagtitinginan sa isa't isa. No? Yung concern natin sa isa't isa, yung lubos na pagkilala natin sa isa't isa, yung pag-alam natin sa mga kalagayan, sa mga buhay ng bawat isa. At ito ang tunay na pinagmumulan ng fellowship. At yan ang nakikita natin na suliranin sa panahon natin. Kaya kung minsan ay mababaw yung growth ng isang church, no? Spiritually and numerically, sapagkat madalas ang mga believer o ang mga Kristiyano ay nakapokus sa kanilang sarili. Tinatawag na self-centered. Kung minsan, ang nasa kanilang mga puso ay kung ano yung kanilang pwedeng sabihin natin na maging blessing o bagay na ano ang makukuha nila kaysa sa kung ano ang maiko-contribute nila sa isang local church. Yan ang isang pangunahin. Although yung iba, nakikita natin na sila ay numerically lumalago. Dumadami sila. Pero ang nakakalungkot, hindi sila magkakakilala. Minsan meron akong mga nakausap na sa ganitong church siya nag-a-attend at tinanong ko siya, sabi ko, diyan din nag-a-attend yung isang kakilala ko. Kilala mo ba siya? Sabi niya, ako hindi ko po sila kilala kasi sobrang dami namin. Magandang marinig na sila'y marami, pero hindi magandang marinig yung hindi sila magkakakilala. Sapagkat ang tunay na diwa ng pagsasama-sama, fellowship, ay yung salitang considering, magtinginan, no? Magkakilanlan sa isa't isa. In a deeper way. Kaya, bagamat sa panahon natin ay maraming mga nakapokus sila doon sa tinatawag na mega churches. Pero ang nakakalungkot, kung ang tunay na essence o diwa ng fellowship na mga tinginan sa isa't isa o yung salitang consider one another is masiset aside, wala itong pagkakaiba sa ibang mga pagtitipon. At yan yung tinatawag natin na kung sometimes hindi na siya yung religious, parang religious affairs na lang po ang mga pagtitipon. Sapagkat ito yung method of fellowship o dito tunay na nagsisimula ang tunay na pagsasama-sama o yung tinatawag nating fellowship. Yung kapag ka ang ating interest ay hindi nakatuon sa ating sarili, kundi nakatuon sa iglesia, sa church, sa mga kapatiran.
Although totoo yun. Kung minsan, maaaring sabihin natin na tayo ay may mga suliranin, tayo ay umihina rin, spiritually speaking. Kung minsan napakahirap, totoo yun, minsan napakahirap na isipin muna yung iba, lalo na kung tayo ay may mga pinagdadaanan din. Pero dapat nating isipin na sa mga panahon na yan, kapag tayo ay tunay na nagsasama-sama at ang tunay na diwa ng fellowship natin, napakasarap malaman na sa ganoong kalagayan ay ako'y inaalala at iniisip at pinapanalangin ng mga kapatiran. Sapagkat yun ang fellowship, tayo'y mga tinginan sa isa't isa. Napakasarap malaman yon. Napakasarap na matimo yon sa puso natin na ito yung diwa ng ating pagsasama-sama. Na merong mga tumitingin para sa akin at merong nananalangin para sa akin. Merong nakaandang dumamay para sa akin. Pagkat ito yung fellowship. Kaya hindi rin po balakid, hindrance, para hindi po natin magawa ito. Hindi natin, kung ganun po, lahat tayo may mga suliranin. Lahat tayo dumaraan sa mga pagsubok. Lahat tayo ay may mga pangangailangan sa buhay. At kung yun yung titingnan natin, hindi natin matatamasa yung kagandahan ng pakikisama natin sa Panginoong Diyos at sa pagsasama-sama natin o sa mga pagkakatipon natin. Kaya napakaganda na iisaalang-alang po lagi natin ang katotohanan ito na sa ating mga pagtitipon, sa ating fellowship, sa ating mga gawain ay lagi nating isaisip at isaalang-alang ang iba kaysa sa ating sarili. Merong isang napakagandang halimbawa po nito. Sa Old Testament, sa Genesis chapter 40, ito po ay nung nakabilanggo si Jose. Alam natin na si Joseph, the dreamer, ay nabilanggo po siya. Dahil sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Mabigat po yung kalagayan ni Jose nung siya'y mabilanggo. Pero ayon doon sa Genesis chapter 40, nang may mga makulong yung cupbearer, no? At sino pa kasi yung isa na nakulong? Bukod sa cupbearer, yung baker. Si Jose, ang ginawa niya, sila'y pinuntahan niya. At napakaganda ng bagay na sinabi rito sa Genesis 40, sa verse 6, ang sabi rito sa verse 6. At sabi rito, at pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan at sila'y tinignan. Tingnan natin. At narito sila'y mapanglaw at kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, bakit kayo'y mapanglaw ngayon? At ako ay naniniwala na sa pagkakataong ito, hindi tinitignan ni Jose ang masaklap na kalagayan niya. Kundi ang concern niya ay ang mga kasamaan niya na naglilingkod sa Panginoon o sa Paraon. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon niya, ang kanyang concern
ay nasa mga kasamaan niya. It is not hindrance, hindi po balakid para matamasa natin yung fellowship, yung considering one another, yung tayo mga tinginan sa isa't isa. Sa kabila ng ang bawat individual sa atin ay may mga pinagdadaanan. At katulad ng aking nasabi, ito yung suliranin. Ito yung sumisira sa tunay na pagsasama-sama ng mga tunay na anak ng Diyos. At ito, ako'y naniniwala, ang ating kaaway, our enemies, ay dinidestroy niya itong katotohanan ito. Sinisira niya itong katotohanan ito. Sa pamamagitan ng pagpunla niya sa ating puso, sa ating isip ng mga makasariling o tinatawag na self-centered, makasariling hangarin. Instead na malaman natin ano yung mai-contribute natin, ay kung ano yung mapapala natin. Kaya kung minsan, marami rin naman na hindi sila talaga umuunlad sa kanilang spiritual life. At kung minsan, hindi rin nakukuha yung tunay na diwa ng fellowship. At napakaganda po nito. At kung ito ang tunay na diwa ng ating pagsasama-sama, ibig sabihin nito, ito ay nangangailangan tayo ng malalim, no? Malalim na pagmamahal sa isa't isa. Actually, yan yung goal. Yan yung pinaka layunin ng ating pagsasamahan, no? Kaya maganda po na matamasa natin ito. O kahit sabihin natin hindi tayo lumago na numerically, pero I believe sa biyaya ng Diyos kapag ka ito ay nakita niya sa bawat isa sa atin na ang ating puso, ang ating kaisipan ay inilalaan natin sa ating pagsasama-sama, yung ating focus at ang sinisimulan natin ito sa ating sarili na ang focus natin o ang tinitignan natin yung iba, no? Hindi yung sarili natin. I believe we grow in Christ like Christ, no? Dahil ang ating Panginoon hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Sabi niya, not my will. Pwede naman napabayaan niya na tayo eh. Total, makasalanan naman tayo eh. Karapat dapat lang naman sa atin yun eh. Pero hindi niya tinignan yun. Kundi bagkus ang sabi sa Pilipos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin siya ay nagkatawang tao. Namuhay siya dito sa lupa upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. At sabi nga ng marahil yung mga paghihirap niya ay natiis niya dahil hindi niya tinitingnan yung sarili niya. Natiis niya ang lahat ng yun sapagkat ang tinitignan niya, kinoconsider niya ay ang mga taong makasalanan na tutungo sa walang hanggang kaparusahan. Kinoconsider niya nang sa ganon tayo ay makasumpong ng biyaya at kaligtasan. At yan, nagkaroon tayo ng pakikisama sa Diyos, sa ating Ama na nandoon sa langit, sa pamamagitan ng ating Panginoon, sapagkat hindi niya tinignan ang kanyang sarili, kundi bagkus tinignan niya
ang kapakanan natin. At yan din ang magtutulak o yan din ang nagiging diwa, ang tunay na diwa ng ating pagsasama-sama o yung tinatawag nating fellowship. Kaya nawa ay matanim ito sa ating puso. Sabi niya, at tayo'y mga tinginan and let us consider one another. Kaya yun po yung una kong gustong tingnan, yung salitang magtinginan. No? Na siyang pinakadiwa. Dito nagsisimula yung ating tunay na fellowship, yung tunay na pakikisama natin sa Panginoong Diyos at pakikisama natin sa isa't isa. Yung pagka tayo ay nagkakaroon ng ganitong kaisipan na tinitignan natin ang kapakanan ng iba. Tinitingnan natin kung ano ang magagawa natin para sa iba, para sa church. Hindi kung ano yung makukuha natin, kung ano yung mapapala natin. Although, in return, ang Diyos naman ay mabuti. Sabi niya, sabi sa Hebrew chapter 6 din, verse 10. Anong sabi niya? Ang Diyos ay hindi liko. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasaan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ito po ang tunay na nakalulugod sa Diyos. Kaya nga, yun po yung formula ng Diyos. Unahin mo ang kalooban niya at shall be added unto you. Sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ang ating pagsama, yung genuine fellowship ng bawat isa sa atin ay may nagnanasa na yun kino-consider natin ang isa't isa. That is the beginning. Diyan nagsisimula ang tunay na fellowship. Second, makikita natin yung goal, balikan natin, yung nakita natin yung diwa at makikita rin natin dito, gusto kong tingnan din po yung salita. Una, sabi niya, tayo'y mga tinginan. Pangalawa, yung tayo'y mga udyukan. Sabi rito, and let us consider one another to provoke. Yung salita pong provoke. Sa Tagalog ay mga udyukan, no? Parang hindi ko alam sa mababaw na salin kung ano yung ginamit sa Tagalog. Hindi ko na siya natignan sa aking mabuting balita. Pero sa iba, tinignan ko yung word niya, yung stir up sa ibang mga English translation. Yung stir up one another. O yung spur. At alam niyo po kung ano ibig sabihin ng provoke, stir up, o yung spur to one another. Sabi nga nung isang nabasa ko, ito ay parang yung meaning nito ay yung parang, alam niyo yung lamok. Gumagana sa tenga mo. Parang naiirita ka. Yun yung meaning niya. To irritate. Yung Greek word niya na paroxysmos, doon po galing yung salitang paroxysm. Ibig sabihin, sudden attack, violent expression.
kumbaga parang yun yung salitang mga gudyukan o yung salitang provoke. Pero yung positive na idinudulot nito, yung salitang to rouse, to arouse, no? Parang kumbaga sa isang atleta, para tayong ipinupush natin, parang chinicheer natin, no? Halimbawa, yung pinupush natin, yun yung ibig sabihin nito. No? Yung, sige, kaya natin yan. Yun yung positive niya. No? Yun yung salitang provoke. At ano yung chinicheer natin sa kanila? No? Ang sabi nga rito, mga udyukan sa pag-ibigan at sa mabuting gawa. Ito yung pinaka-goal. Ito yung pinaka-layunin ng fellowship natin. No? Na tayo ay parang we are a team. Isa tayong team. No? At ang bawat isa sa atin, although ginamit din salita rito sa 25, yung encourage, pero yung salitang provoke, yung pinupush natin. Although, hindi natin ipinaintulot yung mga pangit o yung mga negatibo, pero ipinupush natin siya doon sa pag-ibigan, na makibahagi siya doon sa tunay na pag-iibigan at sa mga mabubuting gawa. Although hindi tayo naligtas sa mabuting gawa. Maliwanag yun sa Efeso 2:8-9. Subalit doon sa talatang Gs, yung masterpiece, yung pinakalayunin ng Diyos, kaya hindi niya pa tayo dinadala doon sa langit upang tayo hubugin niya sa mabubuting gawa. At paano natin maipadadama ang pag-ibig na ito at paano natin mapapractice yung pagtutulungan na ito kung hindi tayo yung pagsasama-sama natin. Kaya yun yung goal natin. Nagtitinginan tayo sa isa't isa upang tulungan natin ang isa't isa na tayo ay lumago sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Kaya yung salitang provoke, parang negative siya, pero yung positive side niya, yun yung salitang ginamit dito na encouragement sa verse 25. Sabi niya, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another. Ginamit yung salitang exhorting. Mangag-aralan, advice, turuan, exhort, aralan, encourage. Actually, yun po yung layunin nito. Kaya kung yung salitang stirring up o yung provoke, parang ang salita kasi na yun, parang maging balisahin mo siya. No? Parang gano'n yung negative. Pero yung salitang encouraging, soothing, yung pawiin. Yun po yun eh. Pero yun yung pinaka-goal natin. Na hindi natin tinotolerate yung sin, hindi natin tinotolerate yung kasalanan, hindi natin tinotolerate yung katamaran. Kaya nga sabi rin sa chapter 6 ng Hebrew, sabi niya, verse 10, balikan natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita
sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. The right motive in serving others is love. Dahil mahal natin sila. Yun ang tunay na layunin at dahilan natin. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang mga kapatiran, mahal natin ang ating pagsasamahan. At kaya nga, natututo tayong magsakripisyo para sa ating pagsasamahan, sa ating fellowship, sa ating mga pagtitipon. Dahil mahal natin ang isa't isa. Yun yung goal. At ang sabi rito, verse 11, chapter 6, at ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Verse 12, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham palibhasa hindi niya may panumpa ang anumang lalong pataas ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin kita. Mga kapatid, ito ang mahalaga sa ating pagsasama-sama. Nagtitinginan tayo at nag-uudyukan tayo. Sabi rito, sa pag-iibigan. Ito yung goal natin. Sapagkat pagka dumating tayo sa ganitong katotohanan, ang sabi, ang Diyos na nangako sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Bagkus tayo ay kanyang pagpapalain. Maybe numerically, spiritually, physically. Naalala ko po, no, bago-bago talaga yung fellowship dito sa Pampanga. Although ilan lang po kami. Nung medyo dumadami kami, hindi namin alam kung saan kami magtitipon. Nag-umpisa kami dito sa garahe namin. Naglo-Lord Supper kami sa mga kwarto namin. Itong kwartong ginagamit ko ngayon. Dahil minsan malayo yung ibang mga kapatid, lalo na sila brother. Minsan ay dito na rin kami nagsasalo-salo ng pagkain. Fellowship. Pakasarap. Alalahanin ng mga ganung panahon. Although talagang minsan isipin mo, may mangyayari ba? Pero napili kami sa ganoon. At wala naman tayong financially na capacitated para bumili ng lupa. Wala pong ganoon. Blessing po sa atin yung chapel natin dito. Ibinigay lang po yun. Mga kapatid, importante ito. At ito hindi natin malilihim sa Diyos. Sapagkat ang Diyos nakikita niya yung puso, yung isip natin, yung mga motive natin. Pagka ito ang naging tunay na layunin natin, tayo yung concern natin sa isa't isa sa gawain ng Panginoon. At ang tinitingnan natin ay kung ano yung maiko-contribute natin sa paglago ng gawain ng Panginoon. Sa paglago ng bawat isa para mapanatili yung pagmamahalan at yung paggawa ng kabutihan sa isa't isa at sa ating mga kapwa. Pag nakita ito ng Diyos, ako'y naniniwala na siya ay Diyos na mapagpala. Pagpapalain niya tayo. Ang gawain niya ay pagpapalain niya. Sapagkat ito ang nais niya. Yung salitang magudyukan at yung salitang encouragement.
Although parang magkaiba sila pero iisa yung layunin nito. At ito ang nais ng Diyos sa atin. Dito po sa ating maikling pag-aaral po na ito. O ang lagi kong pinapanalangin ay lagi nating maranasan ang tunay na pakikisama natin sa Diyos sa pamagitan ng ating pakikisama sa isa't isa. At kung ito po ay tunay na masusumpungan sa atin, naniniwala ako na tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya ang sabi po, tayo'y mga tinginan upang tayo mag-udyukan sa pag-iibigan at mabuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, pagkakatipon. Kasi pagka natutunan na natin po, lumago tayo sa pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo na nasa atin, matututunan po natin na isakripisyo ang lahat para sa ating mga pagtitipon. At ang pagsasakripisyo na yon, hindi po kawalan yon sa aking karanasan, kundi yun ang pinto o ang susi para buksan mo ang maraming pagpapala na nakalaan para sa iyo bilang isang tunay na anak ng Diyos. Pagka ang pagmamahal na ito ang siyang nagdulot upang matuto mong isakripisyo dahil sa nakahanda ka na i-consider ang iba at nakahanda ka na tulungan ang iba to push other. Kaya nawa po ay magdala ito sa atin ng simpleng kaisipan. Kung nais natin maranasan ang pagpapala ng Panginoon sa ating pagsasama-sama, no, both collectively and individually, maniwala po kayo sa akin na kapag ito ang naging motive natin sa ating pakikisama sa mga kapatiran, pagpapalain niya po tayo. Both collectively and individually. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami ng mga katotohanan po na ipinahayag mo sa amin ngayong gabi ay matimo sa aming pong puso, sa aming kaisipan. Nang sa ganun po, maging bahagi po ito ng aming mga pamumuhay bilang mga anak mo. Na kami po'y mga tinginan sa isa't isa. To consider one another and to stir up, magtulungan, nang sa ganun po ay lumago kami sa pag-ibig at sa paggawa ng kabutihan sa bawat isa po sa amin bilang mga anak mo, at ganoon din po sa ibang mga tao. Na nakita po namin na ang ganitong pagsasama-sama ang siyang tunay na nakalulugod po sa iyong harapan. At siyang tunay na pinagpapala mo, hindi lamang numerically, kundi lalong-lalo na po spiritually, upang kami po ay mabuhay na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan, lalo na po habang nalalapit na ang pagdating ng aming Panginoon, na ang mundo ay pasama ng pasama. Sa kabila nito ay maaari kaming mamuhay sa iyong kalooban, mamuhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa aming pong mga buhay. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran.
Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa bawat isa. Dumako na po siguro tayo sa mga question and answer po. Balik ko muna po kay Brother John. Po, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa kanya pong mga salita at sa ating pong kapatid po na nagbahagi po. Ngayon po, katulad po ng nabanggit po ng ating pong kapatid, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Baka meron po tayong katanungan, ay malaya po tayo na makapagtanong. Pwede rin po kung meron po tayong nais din pong i-share po, ay malaya din po. Sige po, wag po tayong mahiya. Kung meron po tayong question po, pwede po tayong mag-raise po ng ating pong mga kamay or mag-open mic po para makapagtanong. Ay malaya po tayo na makapagtanong. Po, last call po kung meron po. Okay po, marahil po yung ating pong silence ay tayo po ay umaasa na ang ating pong napakinggan po ngayong gabi ay naging maliwanag po sa bawat isa po sa atin. Lalo na po sa atin po sa Valenzuela, ang Iglesia po ng Diyos sa Valenzuela. Patuloy po na ang bawat isa po ay magkaroon po ng fellowship. At ngayon pong gabi nakita rin po natin yung pong malalim po na concern po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa mga salita po ng Diyos na nahayag. At ngayon po ay siguro sa ating pong pangwawakas na panalangin, hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa isa pong prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay nagpupuri at muli po ang aming pasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapagtipon sa pamamagitan ng internet po. Salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa mga kapatid upang makabahagi sa pagtitipon pong ito. At patuloy po na pinasasalamatan din namin ang kapatid na iyong ginamit sa paghahayag po ng iyong mga salita. At patuloy na ito ay na ang iyong mga salita ay patuloy na lumagi sa aming mga isipan upang patuloy namin itong magamit sa aming pang-araw-araw na buhay at patuloy na tulungan mo rin kami kung paano namin tutulungan ang bawat isa. Uudyukan, sabi nga po sa iyong mga salita, ng bawat isa na kami ay magtinginan at magmahalan at maging concern sa bawat membro po ng ating pong iglesia dito po sa Valenzuela. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong mga salita at patuloy po na ikaw rin po ang magbalik sa kapatid na naghayag ng iyong mga salita ng pagpapala. Ngayon po ay kanyang arawan, kayo rin po ang magpala. Ay patuloy niyo pong ipagkaloob ang inyong pagpapala sa kanya at sa kanyang mga pamilya. At patuloy din po na ang mga kapatid na yung ginagamit sa mga ganitong pagtitipon, kayo rin po ang
balik ng pagpapala sa kanila. At maging sa mga kapatid na umaatim po sa ganitong pagtitipon, patuloy din po na pagpalain nyo rin po ang kanila mga pamilya. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang po ng yung bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you po. Happy birthday po, Brother Wilson. Thank God bless you. po. Ah, God bless po sa good ating evening lahat. po Good sa evening ating po. lahat. Ate Happy Rosita, birthday, good evening, Pen. Ano ba po? Ba't nawala? Birthday po, Benos. Brother Happy Jim. birthday po. Ay, thank you, Sister Lani. Happy birthday Mukhang po, nasa brother. akala ko nasa Baguio kayo, Sister Lan. Sa Tagaytay po yan. Ay, Balikan lang po. Happy birthday po. akala ko Happy Baguio. Ingat. Po. Birthday, bro. Kumusta ka One na? Sunday po. Kapatid, masakit pa ba yung balakang mo? Opo, masakit pa Brother po Rodel. Opo, masakit pa po. Saka ngipin. Alam mo bakit? Sign of age. Tumatanda. Tanggap na po yun. Sister Venus, kumusta Tanda yung na, may dala ka matandaan. pang buhangin galing Palawan? May pasalubong. Bawal eh. Wala akong bagahe. Sister Venus, pasalubong. Wala akong bagahe. Dapat pala bumili akong bagahe para makapag-uwi. Kahit May dala tubig, siyang kinukuha nila sa airport. Ganon, kinukuha lahat. Tubig ng dagat. Kahit tubig, kukunin sa'yo. Sige. Okay. Happy birthday po. Ganun Ay, Happy thank you. Ay, okay. beautiful. Ay, Ganda naman ng ako mo. biglang nagpakita. Ate Flor, ba't wala ka nung birthday ko? Ate Ma? Ate, Ate dami Flor. palang wala. Hello, Ate Flor. Wala ka nung birthday ko. Dami ninyong wala. Para kayong nag-rally. Nandito po. Ito po yung bahay namin. Hi, Tenten. Wait, Hello, si Rosita. Okay, bye-bye. Kumusta kayo, Bye-bye Doktora, po. bro? You all lahat po sa Sunday. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye sa lahat. God bless. Bye-bye po. God bless. Rosita, bye-bye. Pen, bye-bye.